tindi ng init ng panahon, pwede raw ma-heat stroke pati ang mga hayop at mabansot ang mga pananim. Kaya naman ang mga may-ari ng livestock at poultry farms at mga magsasaka, doble bantay sa kanilang mga alagang hayop at taniman. May report si Chino Gaston. Higit pa sa tagaktak ng pawis, may mas malaking agam-agam ang mga magsasaka sa napakainit na panahon ngayon. Sa Nueva Vizcaya, nangangamba na ang ilan sa posible raw kakulangan ng tubig sa mga bukirin. Katunayan, sa ilang lugar, nagkabitak-bitak na ang lupa. Matutuyo ho yung palay, siyempre, lalo na po pag walang tubig. Tapos masyadong mainit, matutuyo yung lupa. Hindi naman makakapag ng maigi yung palay. Medyo mababansot. Sa ngayon, luntian pa ang mga pananim na palay sa ilang bukirin sa Nueva Vizcaya. Pero umaasang ilang magsasaka sa pagdating ng ulan para sa irigasyon. Sa Gamo Isabela, unti-unti na raw naapektuhan ang ilang manukan dahil sa matinding init ng panahon. Sa poultry farm na ito, 3 manok ang naiulat na namamatay kada araw. Pero kung tutuusin, maliit pa raw ang bilang na ito. Sa isang manukan nga sa Tuguegarao City, Cagayan, ang mga manok di aircon. Pwedeng ma-heat stroke ang mga hayop ayon sa mga eksperto. Ang mga manok halimbawa, kapag sobrang init, nai-stress din, hindi nakakakain o nakakainom ng maayos. Ang resulta, mas maliit o payat at konti kung mangitlog. Ang iba pang livestock gaya ng baka at baboy, doble alaga rin ang kailangan kapag tag-init. Sa ngayon, wala pa naman daw problemang nakikita mga hog raiser o may-ari ng babuyan sa Bulacan sa kanilang irigasyon at ilog doon. Primarily, pwede sila ma-heat stroke. Kung hindi sufficient yung water supply, pwede naman mag-cause ng mga heat strokes yan. Pwede mag-elevate ng mga pneumonia cases din. Araw-araw ng araw, kung paliguan ni Jose Serrana ang kanyang alagang baboy at tinitiyak ding may sapat na inumin ito. Pero pag ganitong panahon daw, hindi maiwasan na meron pa ring nagkakasakit at namamatay na alagang hayop. Pag mainit siya, humihingal siya. Halos, lalong ito at mababa ang bubong. Yung init na init siya humihingal. Kaya kung minsan, pag nakikita namin, binabasa na namin, lalot buntis. Kasi parang maapektuhan eh. Maapektuhan ang init ng katawan niya. Ang kaibahan noon hindi mo piling paliguan. Katulad itong hindi katulad baboy. Ang kuhan lang doon, medyo papahanginin mo lang siya ng kaunti. Payo ng Bureau of Animal Industry, bukod sa inumin, tiyakin ding sapat ang ventilation sa kulungan ng alagang hayop. Kung maaari, iwasan ang pagsisiksikan sa kulungan. Iwasan ding maipon ang dumi ng hayop. Ang mga ito raw kasi ay nakakadagdag sa init ng temperatura sa kulungan. Chino Gaston, GMA News.